Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 227 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagat ang nagkamali ba si Jesus sa kanyang propesiya. At ang topic natin ngayon ay Prophecy of Jesus. At sabi po dito yung concept na prophecy of Jesus Christ. Jesus' prophecy in Matthew chapter 24 primarily concerns the destruction of Jerusalem in AD 70 as God's covenantal judgment on Israel, the Great Tribulation. And this generation referred to the first century events, not the end of the world, while most of the Olivet discourse was fulfilled then. Some elements, like the final return of Christ and bodily resurrection, remain future. At ang Bible verse mo matagpuan sa Matthew chapter 24 verse 34. Sabi po dito, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Sa Tagalog po, totohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. At ang teachings mo natin ngayon ay the prophecy of Jesus. Number 1, it was meant to judge his enemies. Ito po. Siyempre, nung unang panahon talaga, parang nakatakda talaga na yung mga kalaban or yung mga kalaban ng ating Panginoon ay talagang may judgment na nagaganap. Talagang nandjudge sila kung ano sila bilang hindi kasundo ng ating Panginoon. And number 2 po, it was fulfilled in the first century. Ito po yung ito po kasi yung una pang kapanahon ng ibang panahon pa nila noong 2,000 years ago. Fulfilled po ito nung first century pa. And number 3 po, it was interpreted accurately by the early church. Ito po. Sabi po ito, in-interpret. Talagang doon pinaliwanag, doon ginanap yung mga yung mga bagay na ginawa noong unang panahon at noong early church. And application naman po para to apply sa ating buhay, study the Bible without theological bias. Ito po. Kasi diba, magkakaiba tayo ng theological. May pagkakaiba talaga eh. Pero alam naman natin sa huli, isa lang naman yung pagkakasunduan natin, which is yung pagkasama sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, aralin natin hindi lang basta-basa, dapat aralin natin, intindihin natin, lalo na yung mga malalim na words, ganun, na dapat maging familiar tayo sa mga to. Kaya, aralin po natin yung Biblia na without theological bias. And number 2 po, know that the Bible does not teach pessimism. Ito po, yung Biblia daw pa, hindi natuturo ito ng mga negative na bagay, yung parang feel mo wala kang pag-asa, na parang mga kabiguan or kahirapan sa buhay. Parang yun po yung hindi po tinuturo ng Biblia. Bagkus kabaliktaran nito, tinuturo ng Biblia kung paano sambahin ng tama ng ating Panginoon, kung paano mahalin yung kapwa natin nasa paligid natin. Kasi alam naman natin pag kay Jesus Christ talaga tayo, pag inano po natin sa sarili natin na talagang si Lord yung tawag ito yung Diyos sa buhay natin, talagang magkiiba yung perspective natin sa mga bagay-bagay, diba? Talagang mag-a-align tayo sa kung ano meron ng ating Panginoon. Kasi nga, dineclare natin sa ating sarili, sa ating buhay, na siya talaga na yung siya na yung willing natin patakbuhin sa buhay natin. Talagang sinusurrender natin lahat. Ultimo yung buhay natin, yung pamilya natin, yung mga desisyon natin sa buhay. Ganun po. And lastly po, take Jesus at His word without distortion. Ito po. Talagang di ba yung mga word natin Panginoon mula sa Biblia na talagang i-take natin yun na as makatotohanan po. Walang halong kasilungan po purong katotohanan lang po yung mga nakasaad sa Biblia. Hindi